Amen. Narinig niyo po? Nakamute po kayo. Narinig? Parang kanina. Nakamute po kayo, nakamute. Unmute po kayo, okay? Po, narinig na po? Okay na ho. Okay, magandang hapon sa inyo lahat, mga kapwa ko, kapat niyo Christ o kaawan ni Kristo. Tayo po ay pinapuknot ng ating Panginoon na isang layunin, mapait, namin ng Bible na manugami dalawa at doon nag-atipon sa kanyang pangalan, naroroon ang ating Panginoon. Ang banal na Espiritu ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. No? Nagsabi po yung mga kapatid, no? Tayo ay pinag-unite, no? Tayo ay nagkakaita para tayo ay mapalakasan, magmahalan, no? At magkaita. No? Kaya ho tayo ay ang ating itinataas, walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Naniniwala tayo, no? Tayo po ay naniniwala, no? Na iitan Diyos na tatlong persona. Amen po ba? First John chapter 5:7, ang sabi doon, may tatlong naka-record na heaven, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, sila ay iisa. Yung kanilang pagka-Diyos ay iisa. Amen? Walang malaking Diyos, walang maliit na Diyos. No? Sila ay equal. No? Kaya tayo, mga kapatid, yan ang ating pinapaniwalaan. No? At ang isa pa, ang pinaka-doktrina ng Kristyanismo, death, burial, and resurrection. No? Jesus ay naniniwala tayo na Jesus ay namatay, na po ay inilibing. No? Ang ating Panginoon, inilibing po niya sa 3 araw na ay muling nabuhay. Amen? Na ay muling nabuhay. At ngayon, na ay nakanuknok na kanang trono ng Diyos Ama, na tinatamba ng lahat ng mga anghel sa langit at lahat ng mga mananampalataya na nandoon na heaven at tayo na nasa lupa. No? Ayat namin ng Philippians chapter 2, no, ang lahat ng tuhod na nasa langit, nasa lupa at na ilalim ng lupa, ang lahat ay luluhod, ang lahat ng labi ay magnanabing Yesu Kristo ay Panginoon sa ikararangan ng Diyos Ama. No? Kaya mapana tayo dahil ang ating Diyos ay hindi patay. Amen? Hindi patay ang ating Diyos. Hindi kagaya ng ibang reliyon, no, ang kanilang founder, no, ina ay nabuhay, namatay, hanggang ngayon nananatiling patay ang kanilang founder ng kanilang religion. Hindi kagaya ng founder ng Kristyanismo o Christianity, Jesus ay muling nabuhay. Kaya tayo, ang ating tinatamba na Diyos ay tunay at buhay na lumikha ng langit at ang lupa. Amen? Mga kapatid, kaya ito yung ginagawa natin ngayon, yung ating pinag-aaralan, mga kapatid. No? Ito ay patungkol sa kanyang pangalawang pagbabalik o yung paghahari ng ating Panginoon Hesus Kristo dito na lupa, ikot na mundo na ito na ating pinagkakanawan. No? Yan ang ating pagkaaralan ngayon, no? Yung paghahari ng ating Panginoon Jesus dito po na mundo na ito. Amen? Kaya bago yung mga kapatid, bigyan muna, magkaroon muna tayo ng timeline. No? Yung nakaraan, no? Ang pinag-aralan natin, yung huli natin pinag-aralan, ang may huli natin pinag-aralan, ano po yun? Narinig natin. Ano po yung huli natin pinag-aralan? Naananin yung ba? Huli natin pinag-aralan, mga kapatid,
Ano po, naananin yung upa? Seven bounds po. Yun. Okay. Pitong trompeta, pitong cheryo, pitong trompeta, at pitong mangkok. No? Medyo matalimuot yung ating pinag-aralan, no? Medyo manalim yung interpretation nito, no? Kaya ho, unlearned na po ang Holy Spirit na po ang niyang magre-reveal sa atin, no? Kaya mahalaga nga po, mga kapatid, yung pinag-aaralan natin ngayon, no? Ito ay pinapaunawa na ng Panginoon sa ating kapanahunan. Amen? Kaya ngayon, magkaroon lang po ako ng timeline, no, na loob ng 7 years, nang po natin maintindihan, no, maunawaan. Na loob ng 7 years, yung tinatawag na 7 years tribulation, no, kapikaian, na 7 ako na to, dito ho ay ang maghahari, walang iba kundi si Antichrist. Daniel chapter 9, 27, no? Yung 3.5 years, no, na po ay magpapakilala sa templo na Israel, kapag naitayo na yung ng templo, nung po niya ay maghahantog na doon, magpapakilala siya doon, no, hindi bilang Metaya, hindi bilang Antichrist, hindi po, no, magpapakilala muna niya, no, bilang political leader, no, isa po ng political leader, pero siya po ay may relasyon na Diyos, yung kanyang pakilala sa sarili niya, no, at siya po ay makarisma, magsalita po niya, makarisma, no, magsalita, no, maka-Diyos, no, yung ano niya, maka-Diyos po niya, no, magbibigay niya ng mga Bible verse, no, para maait, no, ang tao, para humanga ang tao sa kanya, no, at ang matindi pa nito, mga kapatid, na po ay mapapakilala na ay followers of Christ. Yun ang pinakamatindi na lahat noon. Ang lahat ng tao na mga naniniwala kay Kristo ay maniwala na kanya. Kahit ang mga inirang ng Diyos ay matiisip, manininglang, no? Maniniwala sa kanya. At ihot na po ay makikita natin, pinapamuhay niya ang salita ng Diyos. Kumaalala niyo, kumakapatid, no? Si Judas at tama ng ating Panginoon. Isa niya sa mga disciple o isa niya sa mga apostol ng ating Panginoon na pinili niya, and yet na po ay naging akil kay Judas. No? Yan sa 36, no? May mga disciple ang ating Panginoon na mga disciple niya, and yet umalikot din sa kanya. Yan, chapter 2, chapter 3, no, yung mga nakasama ni yan ipinapit, mga Kristiyano din, ito malikot din sa kanya. Kaya tinawag niya, yung mga dati niya kasama, tinawag niyang Antichrist, no, laban kay Kristo. Mga dating naniniwala kay Kristo, and yet sila po ay tumalikot kay Kristo. Kaya itong tao na to, itong Antichrist na original, na Antichrist, at maraming nagnapasan na, di ba? Maraming nagnapasan, nasabi na ako ang Antichrist, no? May mga nagnapasan, pinapakinanan na ina ay Antikristo, pero hindi po yun. No? Hindi po yun, hindi po ina yung naka-prophecy na Bible. Ang naka-prophecy na Bible, mga kapatid, no, mananaman natin, no, makikita natin yan kapag na ay lumitaw na third temple na Israel. No?
Kaya dito makita natin yung katangian niya, no? Ngayon, na loob ng 3.5 years, no? Maputi niya, mapait niya, religious niya. Pero after ng 3.5 years, Revelation chapter 30, may mapapata tayo doon na makakaroon niya ng dugat na ulo na ikamamatay niya. No? At aakot noon, iba na niya. No? Iba na ho niya. Pinatukan na niya ni Satanas. Kung paano si Judas Iscariote, matatanda ninyo, nanghuhulihin lahat ni Jesus, diba pumunta namin ng Bible, si Judas ay pinatukan niya ni Satanas. Kaya niya itinatwa ang ating Panginoon at Satanas nasa kanya na. Ginamit niya ni Satanas para nang mangyari yung prophecy. Ang tapo natin, ginamit si Judas, si Satanas para nang mahuli ang ating Panginoon. Siya ginamit. Ngayon pa kapatid, no? May gagamitin si Satanas na mahuling araw na to. Para ano? Para ma-fulfill. Para mangyari, mga kapatid, yung 7 years tribulation no na kamay ni Antichrist para pahirapan i-persecute ang lahat ng mga Kristiyano. Kaya itong tao na to, nakikita na po natin siya kapatid, no? Hindi na po siya pitus. Hindi po siya bata. No? Nakikita na po natin siya, hindi lang natin alam. Hinipit lang po ng kayo ng hint, no? Ano yung atangian ni Antichrist. Ngayon, after ng 3.5 years, no, may mangyayari kay Antichrist, ngunit niya pupuhayin, no? Gagaling niya, imanat niya. Noon na niya makakakilala, ang dami nga ng Bible, noon na 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 4, ano sabi, ulitin ko ulit na, para nang po nating umibo, magrema, yung salita na yun. No? Second Thessalonians, chapter 2, mga kapatid, tungkol naman sa papapanik ng ating Panginoon Heso Kristo at sa pag-iipon sa atin upang maapiling niya. Nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang iyong isipan o mapapahanak o mapalitaan ninyo dumating na ang araw ng Panginoon. Sabi ni Pablo, through Holy Spirit, huwag kayo maniniwala kahit sabihin pa nilang inyon ay pangaral o pahayag o itinunat namin. Verse 3, huwag kayong magpataya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon means second coming. Hindi daw darating muna yung second coming o rapture of the church. Hanggat, unless di pa nagaganap ang huling paghimatik, falling away, pag-alikot na mga Kristiyano sa ating Panginoon. Mga Kristiyano po na tumalikot, no? Na ating Panginoon, falling away. Kaya nga maraming Kristiyano ngayon, nakaka-convert na mga Muslim, nakaka-convert na mga Hindu, mga Kristiyano, may mga pastor na nakaka-convert na mga kulto. Ang tawag doon, yun yung falling away. Pag-alikot, walang kapatawaran nyo, mga kapatid. Wala nang kapatawaran nyo. Walang pakakaiba yun na nakatatak ka na noo. Na tininay mo. Kapag ikaw ay pinili na yun ni Antichrist, pumatundalo niya kung ikaw ay mapapatatak o hindi. No? Ininay mo ang faith mo kay Jesus. Ganun din na falling away. No?
iinahin mo na, aanikulan mo na yung paniniwala mo, pananampalataya mo kay Kristo. Kahit wala kang tatak. Pero dahil dininay mo, ikaw ay naka-convert na mga kulto religion, wala nang kapatawaran yun. Kaya tanawag natin, no? Dito makikita natin, no? Ang dapat dito, hindi darating ang araw Panginoon hanggat di pa nagaganap ang muling pakihimatik laban sa Diyos at ang pagbitaw ng luwail, Antichrist, no? Pagbitaw ni Antichrist na itinakda sa kapanahunan. Verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakanabanin ang lahat ng iniina ng Diyos at tinatamba ng mga tao. Uupo niya sa templo ng Diyos, Earth Temple, Israel, uupo niya sa templo ng Diyos at makakakinanan niya ang Diyos. Dahil niya 9:27, ang sabi doon, no, makikipagkasundo niya na lahat ng tao. No? Para maghandog sa templo, may mapait niya. No? Makuti niya. Patating ng another 3.5 years, ba't naman naut niya? Mapapakinanan na niya ang Diyos, na ang Messiah. No? Ina na po yun, 7 years. Pagkatapos ng 7 years, at yung pinag-aralan natin, ano po nun? Noon na makakaroon ng, after ng 7 years, no? Noon na makakaroon ng rapture of the church. Kukunin niya na ang kanyang mga anak, no? Na loob ng 7 years na amay ni Antichrist, kukunin niya na yung mga hinilang niya, irarapture niya na. Bakit niya irarapture? Bakit niya kukunin? Bakit niya kukunin? Dahil ipapakdak na ng Diyos yung kanyang puot na mundo. Mapakdak niya First Thessalonians chapter 1, 10, chapter 5, 8, no? Ang sabi doon, hindi niya hahayaan na pakdakan niya ang kanyang mga hinirang. Hindi niya hahayaan na pakdakan niya, hindi niya papayag ang mga hinirang niya, mga anak niya, mga born again Christian, o ang body of Christ, ay nandoon, na lupa na mundo na ko, pakdakan niya ipapakdak yung kanyang po, hindi. No? Ang ibig na sabihin, uunin niya muna yung mga Kristiyano na walang batik, na walang tungis, uunin niya yun, irarapture niya yun, pagkatapos yun, saan niya ipapakdak yung puot ng Diyos. Ngayon ito, pagkatapos ng rapture, noon na papasok yung 7 seryo, yung pinakalanan natin, 7 trumpeta, 7 mangkok. Noon na papasok. Yung 7 seryo, yun ay vision. No? Pangitain nyo na, vision niya yun. No? Yung 7 seryo. Yung 7 seryo na yung papakit, noon nakapanood, yung 7 trumpeta at 7 mangkok. Kaya pagkatapos ng vision na yun, noon na literal, noon na 7 trumpeta at 7 mangkok, literal na yun, ipapakdak niya na yung kanyang wrath. Naunawaan nyo, naiintindihan nyo po? Pagkatapos no, mga kapatid, no? Pagkatapos yun, ano nun? Pagkatapos ng wrath of God, ano po nun? Revelation chapter 19, batayan lang po natin Revelation chapter 19, verse 11. Pwede po batayin, Tagalog. Revelation, para
pinakita ng natin dito yung pagkakatunod-tunod na mangyayari. Revelation chapter 19 verse 11. Pakipata nga 11 hanggang 21. Chapter 19 Revelation. Pakilakas. Tagalog. So, dito sa pahayag 19 verse 11. 21. Tama po, no? Apo, 11:21. So pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo. Tapat, matuwid siyang humatol at nakipagdigma. 12. Parang naglilingas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Tinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. 15. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa at pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 17. Pagkatapos, nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya sa mga ibong lumilipad sa himpapawid. Halikayo, magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. 18. Halikayo, kainin ninyo ang laman ng mga hari, mga general, mga kawal, mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila. 19. Pagkatapos, nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo, kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. 20. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahe nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na sopre. 21 last. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamamagitan ng espadang lumabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo. At ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay. Amen. Amen, no? Maniwanag kapatid, ito yung literal na pinag-aralan natin. May dalawang event ng Tiyong Amin. Yung unang event, rapture. 1 Thessalonians 4:17, rapture. Nata anapaap ng niya, no? Nata anapaap ng niya, no? Walang apayo, hindi nakatakan na apayo. Nandunang kita anapaap, no? Tatalupungin niya, tayo na mairarapture niya. Amen? Yung first event ng Tiyong Amin. Yung pangalawang event ng Tiyong Amin, ito, literal na ikita ay bababa na nakakay na kabayo na puti at anong gagawin niya, no? Makikipaglaban niya sa Armageddon War. Bababa niya, pagkatapos nun, dapat namin nga na pinasa natin, no? Pagkatapos nun, kapag naano na, lahat, uutusan niya daw yung mga ibon, uutusan ng mga anghel para kainin yung mga bangkay ng mga, yung may mataak ng halimaw, mga hari o anipiman na lumaban na Armageddon, kakainin ng ibon yun. At ang sabi noon, yung dalawa, ni false prophet, ni false Messiah, ni Antichrist, ano sabi? Itatapon nila ng buhay. Buhay at damay katawan, itatapon nila ng buhay. Saan? Na lake of fire. Nagat ang apoy ng impyerno. Ina yung unang-unang o na advance party
Yan yung unang-una, itatapon at nagat ang apoy ng impyerno. Yun yung unang-una. Nauna pa nila, etnat ng mga demonyo na itatapon doon. Maliwanag yan, itatapon. Yun yung unang itatapon ng buhay na nagat ang apoy ng impyerno. Ngayon, pagkatapos nito, ano po mangyayari? Yun literal, kung kami po yun. Maumanat niya, pagkatapos ng labanan, dito na tayo papato. Chapter 20. Pakipat na nga, ay na pumapan na. Chapter 20, verse 1 hanggang 6. Dito, pakipat na. Chapter 1, chapter 20, verse 1 to 6. Pahayag pa rin po yun. Apo, pagkatapos, Okay. chapter 20, Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. 2. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas. At saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. 3. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mangahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. 4. Pagkatapos, may nakita akong mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila na at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. 5. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen. Ang Diyos po ang makapanat na kanyang buhay at makapangyarihan salita ng Diyos. No? Ito makikita natin, mga kapatid, no? Na ito nakatuna ng 1,000 taon. No? Walang nakatuna na milenyo o millennial o millennium. Pero ang atumpas ng 1,000, millennium o millennial. No? At ito, pinapakita dito, pagkatapak ang mabalik niya dito sa earth, ano sabi? Nakanas daw, uhulihin niya, kakatinahin niya, at na daw ay itatapon saan sa pinakamalalim. No? Yung tinatawag na bottomless pit. No? Nag-report abyss. No? Abyss, itatapon na doon. Na loob ng 1,000 years. Habang tayo naman dito sa lupa ay mamumuhay tayo at naman ni Kristo. Jesus ay maghahari dito na mundo na to na loob ng 1,000 taon. No? Ang sabi nga dito, pinapana. Ipinuot pa na Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Ito yung first resurrection na pinag-aralan natin. No? Ito yung rapture of the church. Ang unang irarapture, yung mga patay na mga Kristiyano, nila ang unang pupuhayin. Bakit tayo mapuhay? At ang sabi doon, at nila ang kasama ni Kristo nito sa earth. Ang liwanag di ba? Ang unang pagkabuhay ng matay ko na nga, hindi nila'y nabuhay
at nagharing at naman ni Kristo na loob ng 6,000 taon. Inay nabuhay at nagharing at naman ni Kristo. No? Yung mga nirapture daw, at naman tayo. At naman tayo mapapay. Lahat ng nirapture, no, at mapanigit na ng tekong aming at naman tayo noon na umapapa. Amen? At takot nyo pa ang patid, no, at naman tayo na mamumuhay nito na earth. Ano sabi? Muli-muli, walang kapangyarihan sa kanila ang panganawang kamatayan. Hindi na tayo mamamatay, kapatid. Dahil ang katawan natin, heavenly body, glorified body. Ay walang kamatayan natin, hindi tayo mamamatay. Ngayon, ito. Walang kapangyarihan sa kanila ang panganawang kamatayan. Nahanip, nila'y magiging mga ahari. Tayo daw. Magiging sacerdote tayo. Tayo ay magiging priest. Maging mapari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang at naman niya sa loob ng 1,000 taon. No? Ngayon ay kapatid, no? Ang tanong, sino at naman natin na millennium reign? Sino at naman natin? Ang sabi, hinay magiging pari ng Diyos. Walang kapangyarihan sa kanila ang panganong amatay na hanip nila magiging mapari ng Diyos at ni Kristo ang maghahari ng katama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito sa mundo na ito, 1,000 taon. At sino yung paghahariin ng Diyos? Ito na lupa. Naaalala niyo, kapatid? Di ba may naiwan, dami naiwan, di ba? Yung pagkarap yun, ang dami na iwan. No? Kaya nga, sinabi ko lang, ang population ng mundo, 8 million. Tama ba? 8 million? Ang population ng mundo natin ngayon. Kung ang ilarap yun na, ang bawa ng puto kung ang narap yun na 1 billion, no? 1 billion na ang bawa na market na, no? At ang ilalap yun niya ng mga believers of Christ. Amen? Hindi mga unbelievers. Ang ilalap yun niya ng mga Kristiyano na naniniwala kay Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Amen? Kaya lahat ng religion na hindi pinapaniwalaan ni Jesus ay tunay na Diyos, no? Na Jesus ay tunay na nakakawang tao, na Jesus ay namatay, ininibig at noon din na buwan ng maguli, nila ay maiiwan ito sa mundo na ito. Kaya pataino kapatid na wrath of God, no? Na wrath of God, nandun sila ngayon, pakatapos ng pukot ng Diyos, kung sila ay nabuhay, ang bawa na nanampat na nila yung wrath of God. Ba't dumating na ititas niya kung amin? Naaputan nila na ito ay bumababa. Ay nga sabi nga doon na Matthew 24, verse 31, nakita nila na ito ay bumababa. May takina kapangyarihan. Niya kung amin yun, literal. Niya kung amin yun na nakataan na kabayo. Sino nakakita? Sino makakakita, ikita na bumababa tayo ba? Hindi tayo. Dahil at naman tayo doon eh. Sino ang makakakita sa kanya? Yung mga naiwan na rapture. Amen? At nang makita nila, bumaba Jesus, pakatap ng Battle of Armageddon doon, pakatap ng ang dapno ay itinapon sa boat and the spirit, yung mga naiwan, kapatid. At yung wala na yan ay Christina, wala na ipon prophet. Tinapon na neck of eye. Wala na yung mga nakatatak na noo. Amen? Wala na. Mapatay na, pinakain na ibon, di ba? Pinakain na ibon. Ngayon may mga naiwan. Yung mga naiwan na yun, mga kapatid, no? Nandun yung mga left behind, yung mga Kristiyanong na left behind, naiwan, no? Na hindi sila napatatak, at sila ay nanampat na nila yung matinding wrath of God, no? Nanampat na nila yun,
no? At yung mga ibang religion na hindi rin at yung may mga ibang religion na naniniwala hindi naniniwala yung ang sabihin ng kapatid, ayaw nila, alam nila yung yung tatak ng halimaw. Ngayon tumangit nila, ayaw nila yun. At yun na rin nakatago. Kaya may natira, na panahon na yung kapatid, narapot yan, may mga natirang tao. Kaya dito, papapalit nun, meron siyang pamumunuan. Hindi niya pamumunuan tayo, hindi. Ang pamumunuan niya, yung mga naiwan na rapture at noon na rapture yan, mga naiwan na tao, may mga maiiwan na tao, yun ang pamumunuan ni Jesus. At tayo din, tayo ang mamumuno na kanila. Bilang priest, bilang sacerdote. At tinatao, mortal body, tinatayo, immortal body. Tayo na ang mamumuno na kanila. Tayo ang matuturo na kanila. Yun ay pangungunahan natin sila para mamuhay sila na may takot, mananatakot na Diyos, mamumuhay sila na may katwiran na Panginoon. Amen? Kaya ngayon, kapatid, meron tayong pagkaaralan, may 3 yuri ng millennium. Kung merong 3 yuri ng rapture, merong pre-trip, mid-trip, na post-trip, ang millennium reign, millennium reign, may 3 ring yuri. Ngayon, mananaman natin, makikita natin kung anin tayo doon, kung ano yung pinapaniwalaan natin. Una, yung tinatawag na post-millennialism. Yung una, post-millennialism. Ano yung post-millennialism? Ito yung pinapaniwalaan ng mga ibang Kristiyano, no? Kapag nabi mong post-millennialism, ang paniniwala nila na millennium, na darating, ang paniniwala nila, ang millennium daw ay nangyari na daw. Nagsimula ang millennium na panahon nino, na panahon ng kapanganakan ni Jesus. Makinig kayo mabuti. No? May mga nakuturo ng millennium reign, no? Pinapaniwalaan nila, no? Ang millennium daw ay nagsimula na sa panahon ng inanganak ang medalya na Jesus. Kaya ang kanilang katuruan, mga kapatid, no? Na panahon ng ating Panginoon Diyos, noon na daw nakaroon na daw ng kapayapaan. At naghahari na daw ni Jesus. Yan ang isang katuruan ng mga ibang nagputuro ng mga Kristiyano. Ito yung pinapaniwalaan nila. Nakuha niyo po, hanggang sa panahon natin ngayon. Naintindihan po, mga kapatid, ulitin ko may mga paniniwala yung millennium ay nagsimula na sa panahon ng ating Panginoon. Muna na ikininang ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Hindi maputi. Pangalawa, yung tinatawag na Armenianism. Armenianism. Ano yung Armenianism? Ito yung may mga paniniwala ang mga Kristiyano, ang millennium daw ay spiritual. Hindi ka nitira spiritual. Ano yung sabihin? Muna na tinagkap mo, tinagkap mo Jesus bilang Lord and Savior mo. Naghari na daw na buhay mo yung millennium. Ulitin ko. Muna na tinagkap mo lang Jesus na buhay mo, noon na nagsimula ang millennium reign. No? Na buhay mo. Yan yung pangatlong theory. Pangalawang theory.
Yung pangatlong theory, yung tinatawag na premillennialism. Ano po yung premillennialism? Ito po yung literal. Jesus, yung inulo natin, yung pinakita ko kanina, yung tekong kami ni Jesus, literal, papapat niya, at mapa ni Jesus, no, literal, magkahari si Jesus sa buong mundo. Noon nang magtitimula ang 1,000 years millennium reign ng ating Panginoon. Anin noon na ang ating paniniwalaan? Anin na ang pinakamalapit na katotohanan? Okay. Noon na post-millennialism, 1,000 years, diba? Noon na nagsimula ng pinanganak si Jesus. Ano? Na panahon ba ni Jesus? Ano po ba niya? Mapayapa po ba niya na panahon niya? Naghari ba si Jesus na buong mundo? Kung nagsimula na yung millennium na panahon ni Jesus, hanggat ng mga apostol ng ating Panginoon, mapayapa ba? Tahimik ba? Sabihin, anong naaranas nila ng magandang kalagayan na panahon na yun? Wala pang persecution na nangyari ng mga apostol ng ating Panginoon. Tayo po makikita. Ang millennium, kapatid, kapag nabi mo millennium reign, nagkahari ang Diyos. Kaya Jesus, matatandaan ninyo, nang niya ay na earth, na mundo natin, no? Anong pinapangalan niya? Gospel of the Kingdom. No? Pagkahari nino, ng Diyos dito sa lupa. Amen? Gospel of the Kingdom. Mapupulpil yun at natin ng millennium reign. Na millennium reign, mapayapa yun. Bakit? Hindi na naghahari. Wala nang injustice na panahon na yun. Wala nang patayan na panahon na yun. Tapos nasabihin nila, ituturo nila, noon na post-millennialism, na panahon nito, noon na daw nagsimula ang millennium. Nanungat, contradict, na tinasabi ng tunay na millennium. Yung panahon nito, magulo. Amen? Magulo. Walang kapayapaan. Walang justice na nagkahari na lugar na yun. At namumundo. Kaya nga sa panahon nito, pinaay niya, di ba? Naghari pa nito, namumundo naman Nasaan nito, nandun niya sa Israel. Hindi naman siya naghari na umundo. Kaya maning-mani ang post-millennialism. Sobrang mali po yun. Wala na katotohanan yun. At contradict noon na tunay na millennium. No? Kahit sa panahon ng mga apostol, katakot-takot na persecution, kamatayan na naranasan nila. Yung ba ay naghahari na ang Diyos na panahon nila ng 1,000 years? 1,000 years na, di ba? Ano na ngayon? 4,000 years na ngayon, di ba? Muna na Jesus ay pinanganak. Nanungat na, 2,000 years na ngayon. Ang 1,000 years lang ang maghahari sa earth na to. Pati pagkatapos ng 1,000 years, kapatid, new heaven and new earth, pag-aralan natin yan. New heaven and new earth, wala na to. Papakuhin na to. Yan yung unay na eternity.
Eto, 1 out na, may bilang pa eh, di ba? Na new heaven, new earth, wala na yun, wala nang bilang eternity. Pagkaalanan natin yun, nahuli natin seminar. Yan po yung post-millennialism, no? Yung pangalawa, yung amillennialism. At sabi ko nga kanina, kapag tinanggap mo, Jesus, nandoon na naghahari. Totoo naman. Ba't na tinanggap mo, Jesus? Maghahari sa buhay mo. Totoo, tama, amen? Maghahari niya, pero hindi po yung millennium. Mali-mali, nasasabihin natin, no, kapag tinanggap mo si Jesus, naghahari na si Jesus na buhay mo ng 1,000 years. At tatapihin mo, yun na yung millennium reign na nasabi ng Book of Revelation chapter 20. Mali po. Hindi po yun. Hindi pa ukol doon yun. Ano, hindi ka na mamamatay? Na loob ng 1,000 years? Habang ikaw, habang Jesus nag-aaral? Hindi ganun. Mali, tanungan, contradict. No? Kung inatapi mo na ang millennium reign ay natabuhay mo na, nataputo mo, eh bakit ka nakakaranas ng ng persecution? Bakit ka nakakaranas ng trials? Sinabi ng Bible, ang panahon ng millennium reign, eh talagang mapayapa na yun. Wala na itakanas, di ba? Wala ng demonyo dito sa mundo na ito na panahon ng ating Panginoon. Eh ngayon, tatapihin mo, no, ang millennium reign ay natabuhay mo na. Jesus ay naghahari na siya sa buhay mo, no, ng millennium. Mani po yun. Mani din po yun, mga kapatid. Huwag natin paniniwalaan ang mga ganong katuruan. Marami pastor na natuturo ng ganon. Kaya kung wala ang knowledge patungkol na doctrine of eschatology, madali ang makaniwala. Bakit? Kapwa mo, mapatro ng tuturo eh. Born na kina natuturo eh. Siyempre, paniniwalaan mo, akala mo tama. Dahil lack of knowledge. Kapag lack of knowledge nga, mapapahamak ang mga tunay na anak ng Diyos. Para sa akin, at pinaka-totoo at may katotohanan, no, walang contradict, yung pre-millennialism. Ang pre-millennialism, maghahari na, mag-issue muna ang millennium reign after ng second coming ni Jesus. Pagkatapos ng second coming ni Jesus na umabaya dito, noon na mag-start ang millennium reign, hindi na po mo, hindi. Kundi maghahari na sa buong mundo, literal, na Jesus ay maghahari sa Israel. Noon na nakaupo, nandun yung kanyang trono. Madami na ito. Naananin mo yung Acts chapter 1? Ano ba yun? 1 o chapter 1? 11. Pakibata nga po, chapter 1:11. Gawa chapter 1:11. Pakibata nga po. Mapilit na lang. Ito ko tama nga yun, chapter 1:11. 10-11. Chapter 1. 10 po. Gawa 1:10-11 po. Apo. Okay, mga kapatid, basahin natin Okay, sa hanggang 9, para sigurado. 9:10-11. Apo. Okay. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas. At habang nakatingin sila sa kanya sa pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paninginten. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila. 11. At nagsabi, "Kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit?
Sa Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, ganyan din ang kanyang pagbalik. Amen. Amen. Yan coming literally. Namputong lugar na to. Bundok ng Olivo. Mount of Olive. Ano sabi ng mga angel? Kung paano yan umakyat nito, umakyat na langit, ganun din na bababa rito. Maghahari ng Israel. Nandoon ang kanyang trono. Literal, kapatid, Yesus ay maghahari sa loob ng 1,000 years millennium reign. Kaya isang malaking at tinungalingan na tinuturo ng mga ibang Kristiyano na ang millennium daw ay nagsimula na daw ng pinanganak ni Jesus. Malaki pong katinungalingan ngayon. At malaking katinungalingan na tinuturo sa atin na ang millennium ay nagsimula na ng tinanggap mo Jesus na puso na buhay mo bilang Lord and Savior mo. Maling at tinungalingan po nyo. Ang unay na millennium, eto, hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang. Sa loob ng 1,000 years, Jesus ay magkahal sa mundo na ito. At tama, ginawa at tama niya, yung mga nirapture. Tayo ang magkahari ng mundo na ito. Ang pagkaharian natin, yung mga pagkaharian natin, yung mga tao. Immortal. Mortal body. At tayo, immortal tayo. Hindi na tayo mamamatay. Amen? Hindi na mamamatay pati na. Hindi na makakasakit pati na. Tao pati na eh. Lupa pa yung katawan nila. Tama? Tama po ba? Diba? At mag-aatnawa pati na. Nadami ang tao ulit. Imagine mo, hindi po maapatid, no? Na loob ng 1,000 taon, magkahari yan. At naman tayo doon, pamumunuan natin yung mga tao, no? Na loob ng 1,000, gaano katagal yun? Loob ng tagal yung kapatid. Imagine nyo kapatid, 1521 nang tayong tinakop na mga kaskina. Amen? Tama po ba? 1521. Tinakop tayo na mga kaskina. Ilang taon na ngayon? Minangin ninyo. 1,000 na ba? Wala pa. Ilang taon na ngayon? 800 years. Minangin mo. Minangin natin. 1521. Tama po ba mga kapatid? Wala pang 1,000 years. Pero, no, tagal nun. Panahon ng mga katina. Sa panahon ng millennium reign, 1,000. Imagine mo. Kaya ang tao, kung ang tao na panahon na yun, ang bawa ng ang tao ay 1 million na lang. Ang bawa, 1 million, no? Ang tao. At sa loob ng 1,000 year millennium reign na pamumuno, lahat namin ulit ang tao. Amen? Lahat namin ulit ang kamangha-mangha na mga kapatid. Tayo mga glorified body na, tayo mga heavenly body na, hindi ka na makakasakit. Itong teknod, hindi ka tatanda. Una, hindi ka mamamatay. Hindi tatanda mo amo, hindi uunupot. Hindi na, mamamatay din na, hindi na tatanda. Sa panahon na yun. At tayo, mga kapatid, hindi mo na kailangan ng eroplano sa takya para pumunta ka sa Israel. At pinipanig eh, para kang angel, para kang anghel. No? Pero hindi mo na namin anghel ka, hindi. Parang ganun na tayo, supernatural na tayo. Hindi na ka mawawala, hindi na ka nanando agad sa Israel. Hindi mo kailangan ng eroplano. Nauhan nyo?
Hindi kagaya ng mga mortal body ay nagapan nilang tumakay ng aeroplano, ay nagapan nilang tumakay ng ng sasakyan, at itawag pati na eh. Di ba yung panahon ng millennium, na panahon ng millennium na yun? Hindi niyo pong ang mga na mangyayari sa loob ng millennium rin eh. At sa panahon ng millennium rin, mga kapatid, hindi, ang sabi na idea, patayin natin, idea, natama rin ko na lang po. Isaiah chapter 1 is to 9. Isaiah chapter 1. Pakibata nga po, Isaiah chapter 6 to 9. Isaiah 6:1 to 9 ang Chapter 1, oo, 6 to 9. So, sa 1, noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, ito po ba? Isaiah po, Isaiah. Isaiah. Isaiah, oo, Oo, Isaiah. Isaiah. Chapter 1? Isaiah 6 or 1? Isaiah chapter 11 pa lang, sorry. Chapter 11, 6 to 9. Isaiah chapter 11, 6 to 9. Isaiah chapter 11, 6 to 9. Kasuyo kapatid. Amen. Sa 6, magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang pagkahari. Ang asong lobo ay maninirahang kasama ng tupa. Mahihigang makakasama ang kambing at leopardo. Magsasama ang buya at batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay mga batang paslit. Sa 7, magkasamang kakain ang baka at ang oso at ang mga anak nila ay magkakatabing hihiga. Ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga ng makamandag na ahas o kahit na isuot nila ang kamay nila sa lungga nito, hindi sila mapapahamak. 9. Walang mamiminsala o gigiba sa Zion, ang banal kong bundok, sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon katulad ng karagatan na puno ng tubig. Amen, no? Ang dapat na araw na yung muling ikin ang Panginoon kung ang pauwiin ang mga nanabi. Isaiah, ano nga? 11, no? Maninira, ano nga? Isaiah 11:9. Maninira, maliwanag kapatid, di ba? Ito po ay prophecy na lumatipan. Ito ay prophecy patungkol sa millennium reign. Ngunit ito, na lumatipan at mga kapatid, na lumatipan, may mga prophecy na natin ang ating pinaka-major na prophecy na lumatipan. Unang prophecy, yung kapanganakan ng Messiah. Amen? Yung first coming ng Messiah. Yung mga prophecy ng mga prophet. No? Isaiah chapter 7, 9, Isaiah chapter 9 to 7, no? Yung mga prophecy patungkol sa kapanganakan ng tagapagligtas ng Israel, Messiah. Ang anumang prophecy, yung pagkahari ni Jesus. Ito po yun, na hindi pa nangyayari. Ulit ito, may mga prophecy na lumatipan na hindi pa nangyayari. Hindi pa napupulpil. Amen? Ang napulpil lang na lumatipan yung kapanganakan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Pero yung mga prophecy na lumatipan patungkol na yung aming, no, kung pagkahari ni Jesus, hindi pa nangyayari. Mangyayari pa na.
Kaya dito, yung Isaiah chapter 11, no, ito sa panahon po ng millennium. Okay? Kaya may mga hayop, may mga kasama, minakit ito, mga mapait na yung mga hayop sa panahon na yun. Hindi yun, kakainin niya, tamo na. Hindi na niya kakain ng kapwa niya hayop, o kapwa niya, o tao, no? May mga ahas na mga bata, nitotoklawin, mangyayari to sa panahon po ng millennium reign. Bakit? Dahil iitas naghahari nito na mundo. Yung kanyang kanuwalatian ay daop ng buong mundo. Kaya naghahari yung righteousness, no? Justice sa buong mundo. At iwala na itakanat na mundo ko. Wala itakanat na niya, not na po unless na noob uunungin na doon, na noob ng 1,000 taon, habang tayo o yung mga tao na sa mundo ay nakahari naman, na noob din ng 1,000 years. Amen. Isaiah, marami po ito mga kapatid. Isaiah 65:25. Isaiah 65 verse 25. Pakibat na. Isaiah 65. 25. Amen. Isaiah 65 verse 25. Opo. Sabi dito sa 25, sa mga araw na iyon, magkasamang kakain ng asong lobo at mga tupa. Pati mga leon at mga baka ay kakain ng damo. At ang mga ahas ay hindi na manunuklaw. Wala nang mamiminsala o gigiba sa aking banal na bundok ng Zion. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Amen. Amen. Marami pa ho, no? Ezekiel 34, 25, 28, Hosea chapter 2, 18. No, ang dami pa ho. Na panahon na to, panahon na ng millennium reign. Na hindi pa nangyayari ngayon. Mangyayari pa lang. Amen. Kaya kumakapatid, na panahon ng millennium reign, tayo ang mamumuno, no, ng mga tao na naiwan, makapatid at makakaroon ng nakapayapaan sa mundo, katahimikan, no, katinyahan, wala nang gutom sa panahon na yon, wala nang pataya, no, wala nang gulo ng nangyayari nito. Ay isang malaking kaloohan, no, patensya na word ko, malaking kaloohan na may mga natuturo ang panahon daw natin ngayon ay paputi daw ng paputi, no? Na panahon daw natin ay paputi daw ng paputi. No? Hindi daw patama ng patama. No? Diba? Ewan ko no, bakit gano'n yung kaninang interpretasyon sa Bible. Paputi daw ng paputi. Kung titignan natin na buong mundo at nataan yung paputi ng paputi. Ipagunungan ng paputi. Patamagan ng patama di ba? Dahil wala pa ang paghahari ni Jesus sa mundo na to. Mangyayari yung inasabi nila ng paputi sa panahon ng millennium reign ni Jesus sa mundo na to. Kaya ang malapit na katotohanan na ating pinag-aaralan, no, yung pre-millennialism. Yan ang pinaka-malapit na katotohanan na sinasabi ng Biblia. Amen. Kaya, meron tayo napakinggan, marami ang natutulong ngayon, no? Marami natutulong ganyan, natin pakinggan ang mga ganong katuruan. Lalo ngayon, ang dami natutulong ngayon. Ito, mag-ingat po kayo mga kapatid, no? Mag-ingat po tayo, no?
meron ako napakinggan, ng araw, ang title ng ano nila, parang extra natural, no? Yung kanilang title. Ano yung kung ano tinuturo? Si Lucifer to, itatanas daw, maputi. No? Maputi raw, itatanas. At iyawit daw, mataba. Tignan niyo po. Ano mo, ang natabi nila doon sa Garden of Eden. Doon daw sa Garden of Eden, ang dami ng mga natuturo, no? Ang dami ng Diyos, Yahweh, ang Ama, no? At nan, wag mong kainin yung bunga ng pagkaanam na maputi. Kapag kinain mo yung mamamatay ka. Ang paniwanag nila, no? Maging aware tayo, ang paniwanag nila, no? Ang namataw ng Diyos at ipinagtatamot daw ng Diyos yung karunungan. Ayaw daw ng Diyos na maranatan daw ng tao na makaroon sila ng pagkaanam na maputi ang naman. Kundi daw, ayang inawa daw ni Satanas, no? Maputi daw ni Satanas at itaw, no? Kundi dahil sa kanya, walang tao. Tignan mo ano kuhan? Kung wala daw, kundi daw dahil kay Satanas, walang tao na katulad natin. At hindi makakalit eh. Wala pa sila na manisya eh. Nagkaroon na sila ng manisya ng kinain na hulog na katananan. Amen? Tama yun. Diba? Ngayon, ayan makatawa na sila, no? Makatawa sila, yung pinakalit sila. Kaya dumami. Kaya, ang tingin ng ang mga natutulong na to, no? Maputi daw, itaanas, dahil taan niya, wala tayo. Ang pinapanapat nila, ang Yahweh daw, ay matamataw niya, matamot. Tignan mo, mag-ingat kayo, at yung mga katuruan niya, puro at demonyoan. Pero, ang video na yung makapait para ma-confuse. Lilituhin ka at ipahiputin na namin nila. No? Ikikat daw ang Agnesius o Yahweh, ikaling daw anak Anunnaki. Tignan mo, may mga ibang Diyos na, meron pa ng mga ibang Diyos. Anak ng Yahweh at paiitas. Tignan mo, yan na ang mga ginagawa ngayon ni Satanas, no, para nituhin. Yung alam natin, yung Tao's doctrine natin, nilituhin niya yun. Hindi alam ng natuturo na to, ay hindi sila nakatana, mga kapatid, makinig po tayo, ay hindi nakatana ni Adan at ni Eva, magkakaroon pa sila na anak. Bakit? Ano sabi, di ba? Na makita ni Adnan ng Diyos ni Adnan manungkot, anong ginawa ng Diyos? Tinatulog. At binigyan niya ng partner. Anong ibig sabihin yung atawa? Siyempre, ang atawa, anong gagawin? At nang wala silang malis, no? Pwede silang makaroon ng anak at hindi sila nakatana. Ang maganda yung kapatid, kapag ina ay hindi na nakatana, nagkaroon ng anak, walang katananan. Diba? Itong malaking kapupuhan, itong yung nakuturo na to. Tatabi, maputi lang itatanas, kundi dahil itatanas daw, hindi makakaroon ng tao. Hindi mo anokuhan niya. Kaya maging maingat tayo, mga kapatid. Na ano natin, kaya kapag meron tayo napakinggan sa mga YouTube, etc., kapag alam mo na, yan mo na agad. Kapag nalilito ka na, i-check mo na agad. Kasi yun nakita ko.
no? Ino-confuse nila yung mga Kristiyano. Ay, ito yung ginagawa ngayon, no, mga kapatid, may mga natuturo, ang millennium ay nangyari na. Ang tunay na millennium reign, hindi pa mangyayari pa na. After ng second coming, ay mag-i-excited tayo, mag-on tayo ng excitement, no? Kapatid, at naman tayo na millennium, at naman at na rapture. At ikaw yung maghahari, no? Ito, halimbawa, ni Alma, no? Gawin ng President ng Japan, Prime Minister ng Japan. Glorified body. Paghaharian natin ang mga tao. Pagkakatiwalaan tayo ng Lord siya. He's the only king. He's the, siya yung magiging presidente ng buong mundo. Si God. Siya yung magiging, kumbaga, he is our king all over the world. So, tayong mga na-rapture, tayo ay may mga glorified body. So, that will give us task kung saan tayo pwede. Amen po. Salamat po, Brother Jan. Sige po, diretso niyo po, Brother Jan. Ang pait, maniwanag po ba ang millennium reign na atin? Maniwanag ang millennium reign na atin? No? May tatlong theory ang millennium reign. At ano yung makaganapan na millennium reign na panahon na yun? No? At natutunod, o kayong a-update, natutunod ang ating topic na final judgment. Mitanong natin ng paghukom. Ay huwag ay mawawala. No? Doon na tayo matatapos. Okay? And you have in your own. Ngayon, may tanong po ba kayo na ating pinagkalanan? Brother Jan, yung judgment po ba? Define ko naman po paano maunawaan ng natin. Brother Jan, ibig niyo sabihin, Na 1,000 years na naman po, Panginoon, noong panagdarap yun, ay maatama na kami, Panginoon, at dating ng iyong aming na literal na papapaka, Panginoon, at nama kami doon. Pagkatapos nun, at nama kami na millennium reign mo dito sa lupa, na mamumuno o pamumunuan namin yung mga tao na naiwan na rapture. At na po, Panginoon, Lord, itang malaking pribileyo na kami ay makatama mo. At na naman, Panginoon, sa katuruan na to, ngayon pa nang itinuturo, nire-reveal mo na sa amin yung mga mangyayari po. Na naman, Panginoon, sa karunungan, na naman na nakapahayagan mo sa amin. Na naman, Panginoon, na ito yung mangyayari. Ayan, Lord, na naman, ngayong anak, Panginoon, magiging matigatin kami sa pagmamahal na iyo, maging matigatin kami sa paglilingkod na iyo, Panginoon, upang maging matatag ang aming pananampalataya na iyo, Panginoon, kahit sa panahon ng trials and persecution na gagawin ng kaaway, hindi namin tatalikuran ang aming pananampalataya na iyo, Panginoon. Lord, tatayuan namin, tatayo kami, Panginoon, na yung salita mo, tatayo kami, dami pananampalataya na iyo, ay buhay ang kapalit. Hallelujah. At na po, Panginoon, kapanay mo po ang aking mga kapatid na body of Christ, ito po na TikTok, Panginoon, kapanay mo ang iyong mga anak mo, Panginoon, na inuna, hinanap ang iyong katwiran mo, ang iyong kaharian mo, na inyo po lahat ng bagay ay itaragnak mo na kanila. At na po, Panginoon, kapanay mo ang criminal na to, Panginoon. Alam po, nananampalataya ako, Panginoon, Lord, na itinanim mo
na kaninang puto't isipan sa kanilang kaluluwa ang mga mensahe mo, Panginoon, na mga darating, Panginoon, ng iyong pangalawang pagpapalit. At nanay ko, Lord, ipapahayag nila ang mabuting balita ng kaligtasan na ng kaluluwa ng tao. Ipapahayag nila, Panginoon, ang iyong paghahari mo dito na lupa. Kahit nandama, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, wonderful Holy Spirit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God is the Amen. Lord. Amen. Po, tanong na Thank po you so tayo. much. May tanong po kayo? Nandito ba kayo?